Ano ang kaya mong gawin para sa pag-ibig? Ano ang kaya mong isakripisyo para lang makuha ang pag-ibig na sa simula pa lamang ay hindi na para sa iyo? Kaya mo bang magtiis para lamang sa taong mahal mo? Kahit ano mangyari, kahit tumigil pa ang pagtibok ng puso ko, hindi ko ititigil ang pagmamahal ko sa iyo. Unang beses pa lamang na nagtama ang mga mata nila, alam na ni Agatha na umiibig na siya kay Garrett. At wala na siyang ibang pinangarap kundi ang maging kanya ang binata. Nangyari naman ang inaasam niya. She became Mrs. Garrett Clavel. Ngunit sa pangalan lamang sa naging mag-asawa, dahil labis sa kanasaklaman ni Garrett si Agatha. Yun ay dahil isang kasunduan lamang sa pagitan ng mga magulang nila ang nangyaring kasalan, at si Agatha ang labis na nisisi ni Garrett sa bagay na iyon. Sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya si Garrett, susuungin niya lahat, mapaibig lang niya ang asawa. Umayon ang kapalaran kay Agatha dahil nahulog ang loob ni Garrett sa kanya. Subalit kung kailan matago ang damdamin niya kay Garrett, saka naman niya nalaman na nasa panganib ang kanyang buhay na nakatakdang maglayo sa kanya sa asawa. Sa huli, umayon pa rin kaya ang kapalaran sa kanya? Where is Agatha? Napapitlag si Agatha nang marinig niya ang dumadagundong na tinig ng kanyang asawang si Garrett sa buong kabahayan. She literally stopped breathing for a moment. Natauan lamang siya na muli niyang marinig ang galit na boses ito. Kabisado na ni Agatha ang tono ng boses ng asawa. Kilalang kilala niya ito. Sabihin mo sa kanya sa loob ng 5 minuto, madala niya ako ng kape sa library. Agad binitiwan ni Agatha ang hawak na sandok. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Yaya Martha. Alam niyang para sa kanya ang takot na nararamdaman nito. Yaya, don't worry, I will be fine. Pagkatapos binigyan niya ito ng ngiti. Pero sa loob-loob ni Agatha, nandoon na naman ang takot pero hindi niya ito pinahahalata. Kinuha sa kanya na isa pang katulong ang sandok na hawak niya. Mabilis naman niyang inihanda ang kape ng asawa at tinungo niya ang taas papuntang library ng asawa. Mabuti nang mas maaga sa 5 minutes na dalhin ang kape ni Garrett para wala na itong masabi pa. Alam na alam ni Agatha kung anong kayang gawin ng kanyang asawa. Bahagya siyang napahinto sa mabilis sa pag-akyat na mapatapat siya sa malaking wedding picture nila mag-asawa na nakasabit sa gilid ng hagdan. Napatitig siya sa petsa na nakasulat sa ibaba niyon. 3 taon na pala nakalilipas mula nang walang pagtutulsiyang sumang-ayon sa kagustuhan ng mga magulang niya na ipakasal siya kay Garrett. Isang arranged marriage ang nangyari sa kanila. The infamous Garrett Clavel, the most sought-after bachelor in the whole province of Batangas. Kabilang ito sa famous Clavel clan na inaasam ni naman na makabungguang siko o makilala man lamang. At ang mga kababaihan sa lahat ng edad ay naglalaway sa pinakabatang tagapagmana, si Garrett. Hindi lang pera niyang hinahabol ng mga babaeng ito, kundi isama pa ang taglintong kagwapuhan at malakas na appeal. Of course, she was not an exception. Ngunit may isang bagay siyang pinagkaiba sa lahat ng mga babaeng naghahanga dito. Women only wanted him. She, on the other hand, was in love with him. Minahal na niya agad si Garrett mula ng unang pagkikita niya pa lamang dito, 10 years ago. She was 18 then, while he was 20. Mula ng araw na yon, wala na siyang iba pang hinangad, kundi ang mapansin ito. Well, she got her wish. She was now Mrs. Garrett Clavel. Yes, he was hers legally, literally and figuratively. Dagling pinigil niya ang pagdaling ng mga alaala. Masyado na din siyang nawili sa pagtitig sa larawan nila. Tuloy lumagpas na siya ng 5 minuto. She opened the door of the library without even knocking. She saw Garrett's profile from the doorway. He wore nothing else except his boxers. Ilang ulit na ba niya ito nakita sa ganoong ayos? Nonetheless, she was still stunned by his perfect physique. 5 minutes too long for you? His eyes were burning with contempt and anger as he looked at her. I'm sorry, Garrett. Hindi niya maapuhap ko anong tamang sasabihin. Maging ang mga paa niya itila na pa ako at di siya makakilos. He was so achingly beautiful and she lost her mind just by looking at him. Kumuha to ng t-shirt at jogging pants sa closet na naroon at mabilis na nagbihis. She walked towards the table and placed a cup of coffee on top of it. Pagkalapag sa kape, eksaktong pumihit ito paharap sa kanya. Kaagad na nag-iwas siya ng tingin. Ganon din ang ginawa nito kaya nagmukha tuloy na hinaharangan nilang isa't isa. She gazed up at him only to see fire in his eyes. What are you up to? Galit na tanong nito. He grabbed her shoulders and shook her angrily. Garrett, nasasaktan ako, she said fearfully. Well, that's good. Malupit ang mga mata nitong diretsyo nakatingin sa mga mata niya. He even grabbed her arms tighter.
sa paraang tila ba gusto siyang darugin ito. Garrett, nasasaktan ako. Napapaigik na si Agatha sa sakit. Di na rin siya makatingin sa mga mata nito. More than the way he grabbed her. The look on his eyes were enough to kill her. Please, Garrett, please. She would not be surprised if she would end up handicapped after this encounter. Damn! He pushed her away. Pati hiyang bumagsak siya sa sahig. Una ang balakang. She stayed still for a while. Her fall was so painful. Just like the other time he made her fall. Hindi na nga niya mabilang kung pang ilan lang isang iyon. She really did not mind all these falls for this only caused her physical pain. Unlike her other fall from him. Dahil hindi katawan niya ang bumabagsak at nahuhulog, kundi ang puso niya mismo. She looked up at him. Hindi nabawasan kahit kaunti ang apoy sa mga mata ni Garrett. Nagliliyab ito at naman ng oras ay dudurugin hanggang sa maging abo. At sa pakiwari niya ay lalo na dadagdagan iyon. Ngunit may iba pang emosyong sumalit sa mga mata nito maliban sa galit. Something like remorse? Ngunit imposible yon. He could feel everything but remorse. Maybe she just imagined it. Remember this, Agatha Vermonte? The next time na suwayan mo uli ako, hindi lang yan ang aabutin mo. Pagkatapos pinwerasan niya itong itinayo. Now go, bago ka pa makalimutang babae ka. She ran out of the room without even looking back. She ran into her own room. Pagkapasok niya noon, agad na inilak niya ang pinto at tumapa sa ibabaw ng kama. Isinubsob niya ang mukha sa unan at doon niya pinakawalan ang kanina pa niyang pinipigil na mga luha. Impit na impit lamang ang ginagawa niyang pag-iyak dahil ayaw niyang makakuha ng atensyon ni naman. She had no intentions of getting others involved in their marital problem. Ginusto niya iyon kaya dapat lamang napangatawanan niya. She wanted this more than anything else in the world. She wanted Garrett. No, she loved him more than anything else in the whole damn world. But their marriage was a lie from the very start. Para kay Garrett, isa lamang itong kasal na pinagtibay ng isang kapirasong papel. Ngunit para kay Agatha ay hindi. Their marriage was everything to her. She still remembered how the marriage that seemed so impossible at first became possible. Una niyang nakita si Garrett sa isang malaking pagtitipon sa bayan ng Rosario. His father was a very famous businessman in Batangas. Sa bawat bayan may pag-aari itong asyenda o di kay mga mansyon at beach resort. She saw him in the middle of the crowd. Hindi niya alam kung bakit sa dinami-rami ng tao ng gabing yon, ito lamang ang nakakuha ng atensyon niya. But then again, she could not help it. Lalo pat di lamang siyang nagsuswon dito. She could see the most of the females had her eyes set on him. But all through the night he acted as if he wasn't aware of it. O talaga lamang sigurong hindi ito aware. His nonchalant manner made him look even more attractive. She would never ever forget the first time their eyes met. He had the most beautiful black eyes she had ever seen. Since then, his eyes haunted her. At isang umaga, nagising na lang si Agatha na umiibig na siya sa binata. Since then, she attended every function in the whole town dahil sigurado siyang naroon din ito. 4 years, she stalked him and dreamt about him. 5 years to be exact. Ngunit ni minsan ay hindi man lamang sila nagkakilala ng personal. Lahat ng kanyang pag-asa at pangarap ay gumuho nang marinig niya sa balita ang tungkol kay Garrett at sa rumored girlfriend nito na si Geraldine Cuevas, a beautiful socialite with a bad reputation. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makita ito kasama si Geraldine. She was introduced to him by his parents. Noon lamang nalaman ni Agatha na kaibigan pala ng mga magulang niya ang mag-asawang Clavel. Nice to meet you, Señorita Agatha, Garrett said as he raised her hand and kissed it. Nais sana niya itong sawatahin sa pagtawag dito sa kanya na Señorita. Hindi siya kailanman nagpapatawag ng ganoon, kahit sa mga katulong nila. Ngunit hindi niya naituloy ang anumang balak dahil sa naramdaman niyang tila may kuryenteng gumapang mula sa mga labi nito papunta sa kamay niya, paakyat sa bawat himaymay ng kalamnan niya. Bigla niyang nahilang kanyang kamay. She saw his girlfriend's brow rise in annoyance. He, on the other hand, simply shrugged his shoulders. Hinila na siya palayo ng mama ni Garrett. Something about the meeting felt very awkward. Parang hindi gaanong pinansin ng mga magulang ni Garrett ang nobya nito. Lumingon si Agatha at nakitang naghahalikan sina Garrett at Geraldine na para bang walang ibang tao sa paligid. Parang sinasaksak naman ng libu-libong punyal ang puso ni Agatha. Mukhang wala na siyang chance sa mapansin ito. His love for his girlfriend was very obvious. Mula noon, sinubukang kalimutan ni Agatha ang tungkol sa binata. But to no avail.
Hinayaan na lamang niya ang kanyang sariling mahalin ito sa malayo dahil hindi rin naman niya alam kung paano patitigilin ang puso't isip niya sa pagmamahal dito. She did not believe there was only hope until one day, her parents and Garrett's parents sought to her about their plans. Nung una naisip niya ito'y katawa-tawa, ngunit alam niya sa kanyang puso na gusto niya rin ito. Malinaw na malinaw pa sa alaala ni Agatha ang lahat pagkatapos. The wedding, Garrett's raging anger, his promise. "You may now kiss the bride," said the priest. Nakita ni Agatha sa mukha ni Garrett ang nag-aapoy nito mga mata. Hindi niya maiwasang matakot sa tindi ng titig nito. "Pangako ko." Mahinang bulong ni Garrett sa mga tenga ni Agatha. "Gagawin ko lahat sa abot ng aking makakaya para maging miserable ang buhay mo. Ang buhay mo kasama ko'y magiging impyerno. Ang akin nangyayari na kaya isusunod kita. Hindi ako makakapayag na ako lamang mahihirapan." Then he sealed his promise with a punishing kiss. Kumarap-kurap si Agatha sa bahaging iyon ng alaala. Pinunasan niya mga luhang naglalanda sa kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay, pero nagpatuloy lamang sa pag-agos ang kanyang luha. Mahihinang katok sa pinto ang gumising kay Agatha. She opened her eyes and turned to look at the alarm clock. It was already 8 o'clock in the morning. Agad na bumalikwas siya ng bangon. How could she be so stupid? Masyado siyang maraming trabaho para matulog hanggang ganong oras. Dali-daling binuksan niya ang pinto nang marinig ang tinig ni Yaya Martha. Pumasok ito dala ang tray na umuusok ng mga pagkain. "Yaya, hindi na po dapat nilalayan dito." Hindi yan na itago sa tinig ang labis sa pag-aalala. Umalis na si Garrett. Wala kang dapat alalahanin. Pagkalapag nito ng mga pagkain sa mesa, tinignan siya nito ng mataman. Naiilang na tumikim siya. "Yaya, may sasabihin po ba kayo?" Umupo ito sa gilid ng kama. "Ayokong makialam, dahil alam ko naman sa pagitan lamang ninyo itong mag-asawa." Bumuntong hininga ito, tila ba ayaw ng dugtungan pa ang sinabi. "Yaya, gusto ko magalit kay Garrett sa uri ng pagtrato niya sa iyo. Kung di nga lamang kilala ko na siya mula sa pagkabata." Tinitigan siya nito ng mataman. "At kahit ano pa man ang sikop na siya ng pagkakasal ninyo, mag-asawa pa rin kayo sa tunay at totoong kahulugan niyon. Gusto ko ring malaman mo na humahanga ako sa wagas sa pagmamahal na nararamdaman mo para kay Garrett." Gulat na napatitig si Agatha rito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Yaya Martha seemed to know a lot of things. Napangiti ito sa kanya. "Nakikita ko sa mga mata mo tuwing tititigan mo siya, ang pagmamahal imbes sa takot. Hindi yun nagbago sa loob ng 3 taong pagsasama ninyo. Bagkus nga mas lumalim para marahil. Unti-unting napawi ang ngiti nito na tila ba may naisip itong nakakalungkot na bagay. Hindi ko maintindihan kung paano nagagawa ni Garrett na baliwalain ka. Hindi ko rin alam kung paano siya nagbago ng ganoon. Sadyang napakalaki ng pinagbago niya." Yumuko si Agatha upang itago ang namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Hinawakan nito ang mga kamay niya. "Ngunit ito ang tinitiyak ko sa iyo, Iha." Nagangat siya ng tingin dito. "Mamahalin ka rin niya isa sa mga araw na ito. Tanga lamang ang hindi lalaking makikita kung gaano kakaganda sa panloob at sa panlabas. At hindi tanga si Garrett." Matagal na nakalabas si Yaya Martha ay nakatulala pa rin siya. Tama ito sa pagsasabing mahal niya si Garrett. Mabuti pa ito't nakikita sa mga mata niya ang pag-ibig niya para kay Garrett. Matagal na nakalabas si Yaya Martha. Ngunit si Garrett hindi man lamang nakikita ni katiting na pagtingin niya rito. Duda rin siya kung nakikita ba talaga siya nito, but she still loved him. Ngunit ang umasang mamahalin din siya nito, isa iyong panaginip. Panaginip na hindi magiging totoo kailanman. Isang babae lamang ang minahal ni Garrett at minamahal pa rin ito ang babaeng iyon hanggang ngayon. Hindi siya iyon at kailanman ay hindi magiging siya. Kulang na lamang ay madapa si Agatha habang nagmamadali siya sa pagbaba ng hagdan. She heard the sound of Garrett's car outside. Sinalubong niya ito sa pintuan. He automatically handed her his coat and his attache case. Kapag kuha nilagpasan siya rito, nagkukumahog na sumunod siya rito. "I want my coffee in 5 minutes and I'm not having dinner. Sawang-sawa na ako magtiyagang kumain ng mga luto mo." Dire-diretso ito sa pag-akyat sa hagdan. Inabot na isang kasambahay ang mga gamit ng asawa niya. Isang nagpapasalamat ng ngiti naman ang isinukli niya rito. Mabilis na nagtimpla siya ng kape at dinala iyon sa library. Mula na ikasal sila, mabibilang sa mga daliri ang pagkakataon na natulog ito sa silid nila. Ang library ang tanging lugar kung saan ito madalas namamalagi kapag nasa bahay ito. Naroon ang mahalagang gamit nito. Ang master's bedroom hindi talaga matatawag na master's bedroom.
Why? She was the only one who slept there. She knocked on the door when she reached the library. Hindi ito sumasagot kaya lakas loob na binuksan niya ang pinto. Nakita niyang nakasubsob si Garrett sa mesa. Natutulog marahil ito. Dahan-dahan siyang pumasok at nilapag sa coffee table ang dala niyang kape. Kapag kuwan ay nilapitan niya ito. He must be so exhausted. Napakaamo ng mukha nito habang natutulog. The exact opposite of what he looked like when he was awake. Gustong-gusto niyang haplusin ang mukha nito, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Dumako ang tingin ni Agatha sa picture frame sa ibabaw ng table nito. Sadness filled her heart when she recognized the people in the picture. Si Garrett yon kasama si Geraldine, ang dating girlfriend nito. Of course, Geraldine was still the one for him. Salimpusa lang talaga siya. Kapwa nakangiti ang mga ito sa larawan. Buhay na buhay ang ngiti ni Garrett. That was Garrett 3 years ago. Full of life, full of love. She became teary-eyed. Dinampot ni Agatha ang larawan at pinagmasdang maigi iyon. Gusto niyang palaging nasa isip niya ang ngiti nito. There was nothing in this world that she desired more than to see him smile. His happiness was her only prayer. He was everything to her. What do you think you're doing? Sa gulat niya nabitawan niyang hawak na frame dahilan upang mabasag iyon. Sa labis sa takot ay nagmamadaling dinampot ni Agatha mga bubog. Sanhi upang masugatan siya. Itinulak naman siya ni Garrett. Don't touch it! How dare you do this? Huwag mong hawakan ng gamit ang marunong mga kamay. You are sick, Agatha. You are very sick. Hindi niya alam kung manhid lang ba talaga siya, but she did not feel any pain in her hand. Mas naramdaman pa niya ang kirot sa kanyang dibdib. Muli siyang lumapit upang tulungan ito. Garrett, get out of here! Tinabag siya nito, with more force this time. Pagtayo niya, hindi niya napansin ang mesa. Nauntog siya roon. Garrett looked at her again with fire and contempt in his eyes. I said, get out! Huwag mo akong piliting kalad ka rin ka papalabas dito, Agatha. Halos gumapang siya palabas ng library. Nakaramdam pa siya ng pagkahilo. Makirot din ang ulo niyang nauntog sa mesa. Sinalubong siya ni Yaya Marta sa puno ng hagdan. Sus Mariosep, Agatha, ano nangyari sa ulo mo? Sinapo niya ang bahagi ng ulo niya na kumikirot. She saw blood in her hands. Then everything went black. When Agatha opened her eyes, she saw Yaya Marta's worried face. Bahagya pa siyang nahihilo. Nonetheless, she felt all right. The memories of what happened last night flooded her mind. The picture, Garrett's anger, the blood in her hands. Kinapa niya ang kanyang ulo at may bandage na iyon. Kamusta na ang pakiramdam mo, Iha? Tanong ni Yaya Marta. Punong-puno ng pag-aalala mukha nito. Ngumiti siya rito bilang reassurance. Maayos na po ako, Yaya. Her throat constricted with sudden sadness. Sigurado ka ba? Malit lang naman ang sugat mo pero hindi natin dapat baliwalain. She smiled at her again. Bumangon siya tinignan sa salamin ng parte ng ulo niyang may bandage. Maliit lamang talaga iyon at bahagya na lamang makirot ngunit kaya naman niyang indahin. Huwag na po kayo mag-alala. Mabuti na po talaga ang pakiramdam ko. Nilapitan niya ito at inakbayan. Si Garrett po? Umalis na kanina pa. Siya ang tumawag ng doktor kagabi na siyang gumamot sa'yo. Ano ba talaga nangyari? Aksidente po, Yaya. Natuwa siya sa nalaman. Kahit paano pala ay hindi siya pinabayaan ni Garrett. The thought brought her new strength. Nagdududang tinitigan siya nito. Talaga bang aksidente? Hindi kaya kagagawa niya ni Garrett? Umiling si Agatha. Hindi po, Yaya. Aksidente po talaga nangyari. Hindi po si Garrett ang may kasalanan. Aksidente lamang po talaga. Halatang hindi pa rin to kumbinsido ngunit tumango na lamang. Bababa ka ba? O gusto mong dalhan na lang kita ng pagkain dito? Tanong nito kapag kwan. Wag na po, Yaya. Bababa na lang po ako. Aniya. Pagkalabas ni Yaya Marta ay muli siyang bumalik sa harap ng salamin. Dahan-dahan niyang inalas ang bandage. Malit lamang ang sugat gaya ng sinabi ni Yaya Marta. She touched the wound. Sa tansya niya ilang araw lamang at gagaling na iyon. The wound was too small compared to the one in her heart. Yon ang unang beses na nagkasugat siya sa loob ng mahigit 3 taong pagsasama nila ni Garrett. Marami na siyang naranasang sakit sa loob ng 3 taong iyon. Emotional, mental, verbal, name it. She must be crazy because despite everything, she was still holding on to this marriage. Obviously, he did not love her and everything was not likely to change. But it was alright. Mahal naman niya ito. Her love was enough for both of them. Enough for her to live happily with him forever.
Walang taon na nakakalipas. Nais niyang mahalin si Garrett. Ngayon meron na siyang karapatan at lahat ng pagkakataong mahalin siya. Hindi niya alam kung bakit mas mahal niya ito kaysa sa sarili niya. Kasalanan to ng kanyang puso. Pero maligbang magmahal ng taong hindi ka minamahal? Halos hindi humihinga si Agatha habang hinihintay ang magiging reaksyon ni Garrett. They were having dinner and she was the one who cooked. Yon ang gusto nito, ang siya magluto, maglinis, maglaba at mag-asikaso ng lahat ng pangangailangan nito. Ang akala ni Garrett sa paraang yun magagawa niyang miserable ang buhay ni Agatha. Pero sa loob-loob ni Agatha, pinagpapasalamat pa niya ito sa asawa. Dahil gusto niyang ginagawa niya. Gusto niyang siya ang nag-aasikaso ng pangangailangan ng asawa. Kahit pa nga madalas ay panguuri at pamimintas ang inaabot niya mula rito. Napapitlag si Agatha nang padaskol na binitawan ni Garrett ang mga hawak na kubyertos. Ito ang pinakapangit na pagkain na tikman ko. Malamig pa sa yelong pagkakabigkas ito sa bawat salita. Wala ka talagang silbing babae ka. Wala ka pa ring alam sa pagluluto hanggang ngayon. You are hopeless. He looked at her furiously. She could not stand the sight of him. Not because he was angry but because he was breathtakingly attractive despite his anger. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit hindi niya magawang magalit o matakot ang totoo rito. Ang tagal mo na nagluluto pero wala ka pa ring alam. Anong panlasa bang meron ka? O marunong ka ba talaga o nananadya ka? Mabigat ang bawat bagsak ng mga salita nito. You are getting worse by the minute. His eyes were full of contempt. He kept on bubbling angrily. Hindi nagsinggin kay Agatha ang mga sinabi nito. Mas abala siyang pagmasdan ng mukha nito. Malaki ang pinagbago niya sa nakalipas sa 3 taon. Mas mature na itsura niya ngayon pero hindi nito nabawasan ang appeal niya. Sa halip nakadagdag lamang ito sa kanyang hilaw na pang-akit. Nawala ang mapanukso at mapakulit na tingin sa mukha nito na inakala niyang trademark nito. Magulo pa rin ang medyo malagong buhok nito. He now sported a thin beard and mustache. Sa halip na makapangit dito ang bigote at balbas nito, nakadagdag pa mga iyon sa appeal nito. Sadyang gwapo na ito nung una pa man niya itong nakita, but he looked even more handsome now. Maturing suited him. His deep dark eyes that were always full of contempt only added to his manly appeal. Ang pinkish tight lips nito ay tinalagaan niya ng halik. His perfectly sculpted nose was proud and arrogant. Muling bumalik ang paningin niya sa mga labi nito. She remembered how those sexy lips. What the hell are you thinking? Dagling natauhan si Agatha mula sa pagpapantasya na ibagsak nito ang mga kamay nito sa mesa. Napalinga siya sa paligid. Halata ang pagkagulat at takot sa mukha ng mga kasambahay, lalo na kay Yaya Martha. She looked at Garrett. Doble ng galit kanina nakikita niyang galit sa mukha nito ngayon. I'm sorry. Napalunok si Agatha, lalo ng bikig sa lalamunan niya. I should be the one to know when my rage has actually gotten to you. Anito, punong-puno ng pagkayamot ang tinig. Garrett, there is a grand gathering tomorrow at the El Palacio, Mom and Dad's golden anniversary. Putol nito sa anumang sasabihin niya. Sa wakas, makakakain din ako ng totoong pagkain. Nang uuyam ang pagkakatingin ni Garrett sa mga niluto ni Agatha. Ilang oras siya naghahanda ng mga pagkain ay iyon. Inihanda niya na may buong pagmamahal dahil para sa asawa mga ito. Pero ganito pa ang inabot niya, panlalait at pangmamata. Susunduin kita bukas ng alas 5. Isuot mo iyong pinakamagandang damit, mahal kong asawa. We are gonna show the whole world how happy we are in this hell we're living in. Tila nagtatagos hanggang sa kaluluwa niya ang mga titig nito. You can showcase your great acting skills again. Doon ka naman magaling, hindi ba? He stood up next to her. Maring hinawakan siya nito sa braso. Show the world how happy you are with me. Binabalaan kita, Agatha. Huwag kang gagawa ng katanghan. Dahil kapag pinahiya mo ako, kakalimutan kong babae kita at pagsisisiyan mo ito for the rest of your damn life. Padaskol na binitawan siya nito at iniwan siya. Mariing napapikit si Agatha sa gilid ng mesa. Lumapit sa kanya si Yaya Martha at marahang hinagod ang likod niya. I'm fine, Yaya. Ginitian niya ito bilang pagbibigay ng assurance. Masayang-masayang ambiyan sa buong paligid. Puros nakangiti ang mukha ng bawat taong nakakasalubong ni Agatha. Naroon sila ni Garrett sa El Palacio, ang tanyag na mansyon ng mga magulang nito. Nakatayo ang mansyon sa pinakaunang bayan sa Lipa na ang tawag ay Cuenca. Yon ang pinakamayaman at pinakamaunlad na barangay sa buong Lipa o baka sa buong Batangas. Sila ni Garrett ay sa Monte Pagkilatan nanggaling.
Si Gabriel na lamang ang anak ng mag-asawang Clavel na nakatira sa Pilipinas. Ito ang bunso sa 4 na magkakapatid. Ang lahat ng kapatid ay may asawa na at nasa ibang bansa nakatira. Halos 3 oras din sila nagbiyahe. Isa ring maunlad na bayan ang pagkilatan. Hindi na nakakapagtaka na may sinasabi ng silipunan ng mga nakatira doon. Ginanap ang magarbong pagdiribang sa engranding hardin ng El Palacio. Tiningala niya ang mansyon. Animo hari iyon sa pagkakatindig. The mansion was a mixture of Spanish and American architecture. Tinatampukan na isang napakalaking fountain ang gitna ng garden. Tila talagang pinaghandaan ng okasyon. Nagpapatalbugan ng lahat ng bisita sa bihis at postura, mapababae man o lalaki man. Of course, not everyone had the luck to be invited to that kind of gathering. Hindi na niya matandaan kung sino-sino mga taong nakasalubong niya na bumati sa kanya. Her mind was focused solely on Garrett's hand that tightly clasped her own. Ilang saglit pa'y magkakasama sa lahat sa presidential table. Siya, si Garrett, ang mga magulang niya, at sina Mr. and Mrs. Clavel. Puro niceties at businesses ang maririnig niya, usapan ng mga kasama niya sa mesa. Hindi pa rin binitawan ni Garrett ang kamay ni Agatha. Kahit di niya gusto ang mga ganong uri ng pagtitipon, di pa rin niya maiwasang matuwa. She looked forward to that kind of occasion because it was the only time that Garrett showed affection towards her. Kahit arte lamang iyon, labis pa rin siya natutuwa. Maya-maya tumayo ang mommy at daddy ni Garrett. They stepped up to the makeshift stage as they held each other's hands. Kinuha ni Daddy Ray ang mikropono. Good evening, everyone. Maraming salamat sa pagdalo ninyo ngayong gabi. Before I propose a toast, gusto ko muna magpahayag ng aking damdamin. Everybody knows that this occasion is a celebration of a golden anniversary. Tumikim muna ito kapag ay masuyong umiti sa esposa nito. Love was visible in his eyes. Happy anniversary. I love you so much, sweetheart. I will never ever get tired of loving you. Mommy Icy turned misty-eyed. She was misty-eyed too. The old couple kissed and hugged each other. Everybody made a toast to the couple. She also wanted that. She wanted that kind of love. Napatingin si Agatha kay Garrett na nakatingin din pala sa kanya. Mabilis na nag-iwas ito ng tingin. Hope filled her heart. Maaari pa rin siguro maging maayos ang pagsasama nila. Napatingin si Agatha kay Garrett nang bahagya niya itong tapikin sa braso. Baby, Mom is talking to you. May kislap ng pagbabanta sa mga mata nito. Bumilang si Agatha sa ina ni Garrett at nahihiyang umiti rito. Yes, Mom? Puno ng pagsuyo ang iting ibinalik nito sa kanya. Wala pa bang inaasahan naming apo, iha? Nanunukso ang ngiti nito. Nag-init ang mga pisngi ni Agatha. Kasi po... Hindi na niya naituloy ang sinasabi dahil biglang sumingit ang daddy ni Garrett. Ang hina mo naman, iho. Huwag niyong sabihing bigo pa rin kami sa pangarap namin magkaroon ng apo sa inyo hanggang ngayon. Tila naiilang na tumikim si Garrett. Ngunit bago pa ito makapagsalita, sumabat na ang papa niya. Ikaw naman, kumpadre, huwag mo naman masyadong i-pressure ang mga bata. Sigurado akong kaunting panahon na lamang ang kailangan nating ipaghintay. Di mo ako masisisi, kumpadre. Hindi na tayo mga bata. Kalabaw lang ang tumatanda, kumpadre. Sabi ng papa niya. Nagtawanan ng mga nasa mesa. Hindi niya maiwasang matawarin. Napatingin si Agatha kay Garrett. Nakangiti ito ngunit hindi umabot yun sa mga mata nito. She would give anything just to see him smile back on his handsome face once again. It was priceless. She would give anything just to see his smile back. Everything about him meant everything to her. Agatha, you look thinner. Inaalagaan ka bang mabuti ng asawa mo? Tanong ni Mami Icy kapag Juan. Oo nga naman, iha. Parang matamlay ka. Segunda ng kanyang mama. Napatingin si Agatha kay Garrett. Nakatingin din to sa kanya. He was smiling but she knew very well what was behind that smile. A dangerous glint was visible in his eyes. Naramdaman niyang tinapakan ito ng mariin ang paa niya sa ilalim ng mesa, urging her to answer. Inaasahan na niya iyon. Mula pa noon, ganoon ang ginagawa nito sa bawat okasyon na may nagtatanong tungkol sa estado ng pagsasama nila. Inaalagaan po ako mabuti ni Garrett. I couldn't be happier. It's him that I love and would love for the rest of my life. Wala na po ako mahihiling pa. It came out as a whisper. Natahimik ang mga kasama nila sa mesa. Mukhang kontento naman ang mga ito sa sagot niya. Palihim na tingnan niya si Garrett. Wala siyang mabasang ekspresyon sa mukha nito. Inalis na nito ang paa nito sa ibabaw ng paa niya.
Bahagyang sumakit pa ang paa niya dahil sa sobrang diin ng pagkakatapak nito roon. Ang totoo, hindi naman na nito kailangan gawin pa yon. She would still say those words over and over. Hindi dahil yun ang nararapat, kundi dahil yun ang totoo. Yun ang nararamdaman niya. Mahal na mahal niya si Garrett sa kabila ng malamig na pakikitungo nito sa kanya. Ganun naman yata talaga kapag mahal mo ang isang tao. Kahit mali, nagiging tama. At isa lamang ang alam ni Agatha. Kahit anong mangyari, patuloy niyang mamahalin si Garrett. Kahit ang kapalit nito ay walang hanggang pagdurusa. Hanggang kailan kayang tiisin ni Agatha ang malamig na pagtrato sa kanya ng kanyang asawang si Garrett? Matutunan pa kayang mahalin ni Garrett si Agatha o mananatili itong masama sa asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.